mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga at gabi. Yan, sa araw na ito. Amen. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po muling papurihan ng unti ang ating Panginoon na medyo mabilis lang naman po. Nais ko po na, alam niyo yun, yung parang may maano po yung presensya. Medyo ano po kasi ngayon ako, nag-LBM. Kaya nung si Sister Robilyn at saka si Pastora Ami, totoo, nakatatlong balik-balik na po ako sa CR. Sabi ko, pag tinawag si Mami, katukin niyo uli ako sa CR. Yan. Praise God. Para medyo maano po yung aking medyo pakiramdam. Salamat sa Panginoon. Sige po, papurihan ko lang po ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako para papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise you, O God. We worship you, Panginoon, O God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the love seated on the throne? We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven crucified. What is your love? What is your love? Amen. Hallelujah. Yun nga, Panginoon, na worthy is the Lamb, O God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa isang pribilehiyo, Panginoon, and opportunity, Ama, na maranasan ko po, Panginoon, ang paggalaw po ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, Ama, sa gabing ito. Maunawaan ko po, Panginoon, una sa lahat, Lord, kung bakit may ganitong date, Panginoon, Lord, na aking naranasan, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay para maipahayag ang iyong salita, Panginoon, Lord, para patuloy na maging lakas namin at kapanawagan, Panginoon, Lord, na kami po ay magpapatuloy, Ama. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na naririto. Salamat sa buhay ng mga nagpasalamat at nagpatotoo, Lord God. Your will be done, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, Ama. Lord, patuloy ako nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God, at patuloy na humihingi nga po, Ama, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, bago po kami mag-join, sa oras na ito, Lord, patuloy na anuman ang nagawa naming kasalanan, Lord, ay patuloy na inihingi namin ng kapatawaran. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at mapuspos ang bawat isa ng presensya ng iyong banal na Espiritu. Itago mo po ako, Ama, sa iyong likuran at patuloy na ikaw ang makita. Tanggalin mo po ako, Panginoon, sa bawat eksena, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, anuman yung nakikita mo na pride, Lord, kayabangan, Panginoon, Lord, anuman yung nakikita mong batik ng kasalanan, hindi puro, Panginoon, at hindi dalisay na puso.
sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy, Panginoon, na linisin mo, Ama, in the mighty name of Jesus, Lord God. Hawakan mo, Ama, ang simula, Panginoon, ng pagtitipon ito hanggang sa katapusan, Lord God. At kiniklaim namin ngayon pa lang ang katagumpayan, Panginoon Lord, na may gagawin ka nga po, Ama, sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Ikaw ang maghayag. Patuloy na langisan mo ang aking mga labi nang sa gayon, Panginoon, ay maiparanas nga po, Ama, ang nais mong maging mensahe sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pag-uusapan sa Mateo 21, verse 1 to 11, Panginoon, dalangin ko na patuloy na magrema ang bawat salita, Ama, sa puso ng bawat isa. At ikaw ang patuloy na mangusap. Ikaw ang patuloy, Lord God, na magbigay ng tamang kapahayagan, tamang katuruan, Panginoon Lord. At ngayong gabing ito, ang lahat ng naririto, Panginoon, ay patuloy na sumasampalataya, Ama, na there is power in the name of Jesus, Ama. Maraming salamat po. Gayun din, Panginoon Lord, patuloy naming nire-rebuke anuman, Lord God, ang spirit of distraction sa aming kalagitnaan. Mga kaisipan, ngayong mga sandaling ito na hindi nakafocus, Lord, dalangin ko na tanggalin mo in the mighty name of Jesus, Lord God. Maging yung signal, Lord God, patuloy na maging maayos, maipahayag na may kalinawan, ang bawat salita, Panginoon, na nanggaling sa iyo, O God. Gayun din, Panginoon, ang bawat puso, Espiritu, Panginoon, ng pagmamalaki, Espiritu, Panginoon, ng walang galang, walang respeto sa iyong mga salita, sa pagtitipong ito, Lord God. Ngayon pa lang, Panginoon, ay tinatapakan ko sa pangalan ni Jesus, Lord God. Spirit, Panginoon, Lord God, ng pagtanggi, Lord God, in the mighty name of Jesus, Lord God. Spirit of rebellion, O God, in the mighty name of Jesus, ngayon pa lang po, Lord God, ay patuloy na winawasak namin sa pangalan ni Jesus, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, pagkalooban mo kami, Ama, in one spirit, Lord God, na ikaw ang maitataas, Panginoon. We admit, Lord God, wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. At sa pamamagitan, Panginoon, ng gawain ito, Lord God, nakikita mo kami kung ano yung tamang posisyon namin sa iyong harapan. Ikaw ang nakakakita sa bawat isa sa amin, anuman, Panginoon, ang puso na hawak-hawak, meron sa loob ng puso, Lord God. Patuloy, Panginoon, na nakikita mo. At meron kang pagbabalik, Panginoon, Lord God, kung ano ang nararapat para sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa gabing ito. All glory belongs to you alone in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen po. Sige po, basahin ko po sa Mateo 21 verse 1 to 11 po. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay 16 sa platform na ito. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa 16 na naririto. Amen. Sabi po dito, matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ng isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalaganin ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Verse 6, lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David.
Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Last verse po, si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. So, dito po sa teksto po ng Mateo 21, lagyan ko lang po ng konting background po. Ang Mateo 21 po ito po ay simula ng tinatawag na Passion Week. So ito po yung sinasabi na huling linggo ng buhay ni Jesus bago ang kanyang kamatayan. So ito po yon. Papasok na siya sa Jerusalem dito para tuparin po yung kanyang misyon bilang Mesiyas. So, ang Jerusalem po dito, that time po, ay puno ng tao dahil Passover o Pasko. At yung Pasko po, ito po ay isa sa pinakamahalaga at pinakamalalim na kapistahan sa Biblia. Pag po tayo nagbabasa, ayan nakikita po natin yan. So, ibig sabihin, hindi lang po ito event sa kasaysayan, kundi larawan po ng kaligtasan ng Diyos. So, ang Passover po o Paskwa ay nagmula po yan sa Exodus chapter 12, kung saan po nakalagay doon na ang unang Paskwa. Mababasa po natin yan. Doon po nakalagay noong iligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ito ba? So, dito po sa Mateo 21, ang Jerusalem po ay puno ng tao dahil sa Passover. So mataas po ang expectation ng mga Hudyo. Hinihintay nila ang Mesiyas na yung magpapalaya sa kanila mula po sa Roma. So isang political at military na tagapagligtas po. Yun po yung parang ine-expect po ng mga tao dito. Po. Pero ang pagpasok po ni Jesus ay hindi dramatic ayon sa tingin ng mundo. Amen? Ayon sa standard ng mundo. Dahil ang pagpasok po niya ay walang maingay na entrance, yung parang janjarara, yung mga ganyan, walang mga banda na nasa unahan nila, walang mga malalakas na trumpet. Amen? At nakasakay, hindi siya nakasakay sa kabayo na nagsisimbolize ng gera. 'Di ba? Dito sa atin, Biblia na mga binabasa, 'di ba? Ang mga kawal na nakikipagdigma, palagi ang mga nakasakay sa kabayo. So walang gano'n na entrance ang Panginoon nang pumasok po siya sa Jerusalem. Po? So hindi 'yun ang inaasahan. Yun ang inaasahan ng iba. Amen. So ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay ayon po 'yun sa plano ng Diyos. Siya po kasi ang ipinangakong hari. So ang kanyang pagpasok dito ay may malalim, may malinaw, at tiyak na layunin. At iyon po ay ayon sa plano ng Diyos mula pa sa simula. So ano ba yung plano ng Diyos mula pa sa simula? Una po, di ba? Upang tuparin ang propesiya. So yung propesiya, mababasa po natin yan sa Zacarias chapter 9 verse 9. Amen. At ito na nga pong Mateo 21 verse 4 to 5. Magkakonekta po siya. Na kung saan si Jesus ang ipinangakong Mesiyas, yun po yung nakalagay. Ang hari na mapagpakumbaba. Ang katuparan ng salita ng Diyos. So basahin ko lang po yung nilalaman po sa Zacarias chapter 9 verse 9. Natin ko lang po. Para po makita po natin medyo wait lang po ha, basahin ko po. Para po makita natin na yun po yung plano ng Diyos mula pa sa simula. Zacarias. Hindi ko makita.
May nakakita na po ba? Grabe yung aking salamin, naglabo-labo na po. Ano pong verse, ate? 9, chapter 9, verse 9. Ng ano po? Zacarias. Zacarias Zacarias po. po. Zacarias. Chapter 9, ay, 9 po. Chapter 9, verse 9 po. Opo. Amen. Sabi po dito, O Sion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem. Ilakas mo ang awitan pagkat dumating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Amen po. Purihin po ang salita Amen. ng Diyos. Salamat po, sis. Ayan. Di po ba? Yun po yung yun po yung propesiya na noon pa man, plano na po yun ng Diyos simula pa sa umpisa. Amen po. So, dito po, bukod po doon, meron po siya, ano pa yung naging plan, ano pa yung plano ng Diyos mula pa sa umpisa? Upang ipakilala po ang kanyang sarili bilang hari. Amen. So, hindi po sa paraan ng mundo. Pumasok siya sakay ng asno. Gaya nga po nung nabasa natin. At ang asno po, nagsisimbolize po yun ng peace and humility. So, ang layunin po niya dito ay hindi magtatag ng political kingdom, kundi maghari sa puso ng tao. Siya po ay hari, pero ang kanyang trono ay krus. Amen. So, sa atin po, di ba, dito, so, mababasa natin, ang Jerusalem ay hindi lang siya isang lungsod. Ito po ang sentro po ng relihiyon. Ito po ang sentro ng kapayapaan, ng kapanahunan po nila. Ito po ang sentro ng identidad ng Israel. Dito po naroon ang templo. So, dito rin hinuhubog ang kinabukasan ng bayan. Kaya, nang pumasok po si Jesus sa Jerusalem, hindi po siya basta pumasok sa lungsod. Pumasok siya sa puso ng bansa. So sa parehong paraan po natin ngayon, kung i-connecta po natin sa paraan sa kapanahunan po natin, ang Jerusalem po sa atin ngayon, ito yung sentro ng ating buhay. Ito po yung lugar na kung saan tayo ay may kontrol. Ito po yung kung saan tayo ay nagdidesisyon. So ang Jerusalem po sa Biblia, mga kapatid, ito po ay nagsisimbolo ng sentro po ng puso ng tao. So kung saan dapat maghari ang Diyos. Yun po yung Jerusalem na ibig sabihin sa Biblia, sumisimbolo ng sentro ng puso ng tao kung saan dapat maghari ang Diyos. Kung saan dapat maghari ang kapayapaan at maghari ang kordero ng Diyos. So ano ba ang kahulugan ng Jerusalem ng isang mananampalataya? Ang kahulugan po ng Jerusalem ng isang mananampalataya, mga kapatid, ito po ay nakasentro sentro ng puso at ng buhay. Amen. Tulad po ng Jerusalem sa Israel, na sentro ang relihiyon at pamumuno, ang personal na Jerusalem naman po ito po ay lugar ng desisyon sa buhay mo. Ito yung mga bagay na pinagpapasyahan, ang prioridad at pamumuhay. Ito yung nakasentro ang puso kung saan dapat maghari si Kristo. So ang Jerusalem sa buhay mo ay kung saan ang Diyos dapat pinahahalagahan at pinamumunuan. Amen po. So ibig sabihin, ito rin yung lugar ng desisyon at pagpili. Ito rin po yung lugar ng pagsasakripisyo at pagbabago. Amen. Ito rin po yung lugar ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Amen po. At dito mababasa po natin bakit or paano how God enters in your Jerusalem. So sabi po dito sa verse 5, ayan, sabi po dito sa verse 5, ay, hindi ko makita. Ayan, sabi po sa verse 5,
Alam niyo po, di ko po maintindihan yung aking salamin, ba't hindi makakita? Ayan po, sa verse, 1 to 3 po, 1 to 3. Yan, sabi po sa verse 1 to 3. Nang malapit na sa Jerusalem, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. So how God enters in your Jerusalem? Una po, God enters with a clear and intentional purpose. Napakaliwanag po ng ating binasa. Ano po? Ibig sabihin po, it captures the sense that God's actions are deliberate, sovereign, and goal-oriented. Ang Diyos po ay pumapasok ng may malinaw na layunin. Hindi po aksidente ang pagpasok ni Jesus sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga puso. Dahil dito po sa verse 1 to 3, napakalinaw po kung paano siya pumasok sa Jerusalem, di ba? Alam niya kung saan siya pupunta, alam niya kung ano ang mangyayari, at alam niya kung ano ang halaga ng kanyang pagpasok. So ganin din po sa atin. Kung dito po sa verse 20 sa chapter 21 ng Mateo, hindi siya inimbitahan ng lungsod, pero siya ang kusang pumasok. Ito po yung sinasabi kong intentional ang Panginoon. May intentional purpose po ang Panginoon kapag po siya ay pumasok sa puso at sa Jerusalem ng bawat isa. So dito po makikita natin yung linya po na binanggit dito sa verse 3. Ang sabi po doon sa verse 3 na parang nabigyan ko po ng diin, ano po, kailangan iyon ng Panginoon. Sabi po sa verse 3. Sabi doon, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. So dito po sa linyang ito, ipinahahayag po ang kapahayagan ng absolute lordship. Ito ay ang absolute lordship, mga kapatid, isang theological term na tumutukoy po sa ganap, absolute ganap, at walang limitasyong pamamahala o autoridad ng Diyos sa lahat ng bagay, buhay, puso, kalikasan at kapalaran ng tao. So kaya po sa ating personal na buhay, kapag pumasok ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa Jerusalem mo, sa lahat ng desisyon mo, amen, may mga bagay siyang sasabihin, anak, kailangan ko yan. Amen? Kasi sa verse 3 po, sinabi po niya ibig sabihin, andun yung authority ng Panginoon. Andun po yung absolute lordship niya. Amen? Ito po yung kanyang walang limitasyong pamamahala. Amen? Sa lahat po ng bagay. Kaya kapag pumasok po sa ating personal na buhay ang Diyos, amen, may mga bagay siyang sasabihin din na maririnig mo, anak, kailangan ko yan. Bakit kaya? Sinasabi niya yun minsan, hindi dahil kulang siya, kundi dahil may plano po ang Panginoon. Hindi siya nagpapakilala sa'yo, di ba? Para lamang gamitin ka dahil kulang siya ng lingkod. Amen? To advance His kingdom. Hindi po ganon. Hindi siya nagpapakilala ng wala siyang layunin kung bakit siya pumasok, di ba? Sa iyo. So lagi pong naandun yung intentional purpose po ng Panginoon. Yung kanya pong goal-oriented, yung kanya pong sovereign. Amen. Kapag po siya ay pumapasok po sa puso ng bawat isa. Amen po. Kasi meron po siyang plano para sa bawat isa. At yun po, masasabi mo na matagumpay ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem mo. Pangalawa po, sabi po sa verse 4 to 5. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo
Tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng Diyos. So ano po yung gustong ipatungkol dito ng Panginoon? How God enters in your Jerusalem. Pangalawa po, God comes not to impress people, but to accomplish His purpose. Diba? Sabi doon, upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabi po niya, sa verse 4. So, ibig sabihin po, na andun ang katuparan. Na andun po yung accomplishment, yung purpose ng Panginoon na gusto po niyang matupad. Hindi po para i-impress ang lahat ng tao na naroon. Sa atin din po, ganun din po. So dito, ang pagpasok ni Jesus ay katuparan po, yun po yung binasa ni Sis Bebs kanina, katuparan po yun ng nakasulat sa propesiya po sa Zacarias chapter 9 verse 9. Amen po. So ibig sabihin po, ang Diyos ay gumagalaw ayon sa salita. Kasi noon pa man, nakaprophesy na po pala yun. So ang Diyos ay gumagalaw ayon sa salita. Hindi po siya naiimpluwensyahan ng opinyon ng tao. So kapag ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem mo, kapag ang Panginoon ay pumasok sa isip mo, sa mga bagay na may kontrol ka, sa pagdidesisyon mo, amen, even sa iyong paglilingkod, hindi ka gagalaw ng walang utos niya. Amen. Ikaw ay gagalaw ayon sa kanyang mga salita. Hindi ka gagalaw kasi na-impluwensyahan ka lang ng opinion ng tao. Amen. That's why when God enters into your Jerusalem, hindi ka gagalaw ng walang signal o command ng Panginoon. Lalo na po dun sa mga kailangan ng mga malalaking desisyon natin. Amen. Yung mga bagay na parang hindi mo alam ang gagawin mo. Kung ang Panginoon ay pumasok sa puso mo, ang panghahawakan mo sa desisyon mo ay ang kanyang mga salita. Maghihintay kang sabihin ng Holy Spirit sa iyo na, anak, it's time. Move according to my word. Amen. Ganyan po pumasok ang Panginoon sa atin. Ganyan po mangusap ang Panginoon sa atin. Bakit po? Dahil ang Panginoon, mga kapatid, mas interesado po ang Diyos sa faithful kaysa sa flashy. Alam niyo po ba yun? Ito po ano. Pag po sinabi nating faithful, ito po yung katapatan mo. Ito po yung katatagan mo. Ito po yung consistent mo. At nakatuon ka sa layunin o salita ng Diyos kahit walang papuri o atensyon. Ito yung sinasabi ko sa puntos number 2 natin. God comes not to impress people but to accomplish His purpose. Example po sa ating mga spiritual na buhay. So patuloy na naglilingkod kahit walang audience. Yan po yung faithful. Amen? Patuloy na nagdarasal at nagbabasa ng Biblia araw-araw kahit hindi nakikita ng iba. Amen po? Sabi po sa Joshua 1:8, di ba? Meditate the word of God day and night. Hindi po niya sinabing meditate lang na ibig sabihin ay isang beses mo lang siyang gagawin. Kapag po minemeditate natin ang salita ng Diyos, kahit walang nakakaalam at nakakakita, amen, nagiging faithful ka po. At sa pamamagitan po ng katapatan mo na yon, pumapasok hanggang sa kaibuturan ng Jerusalem ng puso mo ang Panginoon. Kasi when we say meditate the word of God, araw-araw mga kapatid, babalik-balikan mo. Alam mo yon, yung nabasa mo ngayon, itatry mo uling basahin eh. At sa sunod na pagbasa mo, sa pag-attempt ng pagbasa mo na pangalawa, pangatlo, meron siyang panibagong kalaliman na dala sa'yo. Alam niyo yun? Yung
parang, ay, ito, ang gusto ng Panginoon na tugon ko sa decision ko ngayon. Amen? So pag sinabi rin natin na faithful, ito po yung gumagawa ng tama kahit hindi trendy o popular. So ibig sabihin pala, kagaya ngayon, di ba? Paano mo masasabi na kung pumasok sa iyo ang Panginoon sa puso mo bilang servant na ngayon ng Panginoon, matitimbang mo ngayon eh. Ito ba'y ginagawa mo to impress people? O ito ay ginagawa mo to accomplish His purpose sa buhay mo? Natouch ako dun sa patotoo ni Sister Robilina, no? Napakatapang. Amen? Alam mo yun, parang dun pa lang sa patotoo ni Sis Robilin, enough na eh. Alam niyo yun, parang, ano na siya, napunuan agad tayo eh. Napunuan agad tayo. Kasi nakita ng Panginoon yung katapatan niya to accomplish His purpose sa buhay niya. Hindi siya pumunta doon para ipakita na ito yung pagbabago ko ito. Hindi. Direct siya. Na pinasok niya yung sitwasyon ng mga buhay ng mga naabutan niya doon sa kanila, no? Na nagiinuman din, lalo na yung kanyang tatay. Di ba? So ito yung sinasabing faithful. Kasi pumasok ang Panginoon sa Jerusalem ng puso niya Di ba? So gumagawa siya ng tama. Kahit hindi trendy o popular. Meron kasing gumagawa na alam mo, ipinaaabot sa mga kung ano-anong mga pa-impress. Amen. Para lamang maipakita na siya ay nagbago na, 'di ba? So kapag po sinabi pala nating faithful is doing God's work even when no one is watching. Amen po. So kapag naman po sinabi nating flashy, sabi ko dito, dahil mas interesado ang Diyos sa faithful kaysa sa flashy, pag sinabi nating flashy, mga kapatid, alam niyo, ito po yung mga paglilingkod o yung actions o yung pagganap mo, na kung saan ay nakakaakit sa mata, na kung saan ay wow, grabe naman, ang galing naman niya maghayag ng salita ng Diyos. Impressive. Pero, madalas po, kaya flashy, may mga surface level o para sa pansariling glory. Amen po? Kaya sabi ko, ano ba itong i-example ko dito na parang medyo makikita na sa ating buhay paglilingkod, once na pumasok ang Panginoon sa Jerusalem mo, automatic dapat hindi tao ang i-impress mo. Dapat Panginoon. Siya lang ang number one audience mo. So ang focus po mga kapatid ng flashy, ito yung sa appearance. Ito yung sa attention o sa approval ng tao. Ang Panginoon, nung pumasok sa Jerusalem, hindi pumasok siya, hindi para i-impress, kaya nga wala siyang mga bongacious na entrance na ginawa sa pagpasok, di ba? Dahil hindi siya pa-impress. Siya po ay pumasok to accomplish His purpose. Amen. Sa buhay spiritual po natin, sa ating pong pag-worship or even sa ating paglilingkod sa Panginoon, di ba? Para mapansin tayo o ma-praise lang ba ng tao? Sa paggawa po natin, in doing ministry po, para lang ba yun para maparangalan tayo? Para maging popular tayo? Amen? Para ba tayo ay makita? Diba? Sa church? Diba? Makita ng ating pamilya na tayo busy-busy? Sa pagsunod sa Diyos, dahil ito yung nakafocus sila na pag sila sumunod sa Diyos, trendy cool. Alam mo yun? Hindi dahil kailangan. Ang flashy is showing off but not necessarily surrendering.
nagpapakita para mapansin pero wala ang tunay na pagsuko. Amen? Ito po yung gumaganap, gumagampan, nagpupuri. Amen? Para siya mapansin, makita. Pero ang totoo, wala po siyang tunay na pagsuko. Ang Diyos ay mas committed sa kanyang salita kaysa sa ating expectation. Kaya pag tayo ay faithful and committed sa kanyang salita, matagumpay pong nakapasok sa puso natin ang Panginoon. Pangatlo po, ang sabi po, ayan, sa verse 5, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Sa verse 5 po, ibig sabihin ko po dito ay God enters in a humble way. Ang Diyos ay pumapasok sa paraang mapagpakumbaba. Amen. Sabi doon, mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno. So ano yung ina-expose dito ng asno? Ang asno po ay hindi siya simbolo ng karangyaan. Hindi po siya simbolo ng lakas, kundi ang asno po dito ay sumisimbolo ng kapayapaan at pasanin. So ipinapakita po rito na ang humble way ng Diyos, mga kapatid, kapag pumasok po siya sa buhay mo, sa buhay ko, hindi lang po para ipakita sa iyo ang power niya, kundi para dalhin ang ating kabigatan. Minsan, di ba, hindi natin namamalayan ang presence ng Diyos. Hindi mo nararamdaman. Amen? Bigat na bigat ka na. Di ba? Baka kasi, ang Panginoon, nasa entrance pa lang siya ng puso mo. Tagal mo na sa paglilingkod, pero parang andun pa rin yung hindi mo talaga maranasan. Amen? Baka po kasi, ang Panginoon ay still kumakatok pa rin sa puso mo. Still knocking pa rin siya and saying, anak, pakibuksan mo ang puso mo. Ama mo to. Amen? And once you do this, kapag binuksan mo ang puso mo na may pagpapakumbaba, matagumpay ang Jerusalem mo. Amen? So verse 6 to 9, meron po dong sinabi na purihin ang anak ni David. Ibig sabihin ng purihin ay Hosanna sa anak ni David. Sa English, Hosanna in the highest. Hosanna sa anak ni David. Sabi yun ng mga tao doon, ano po? So ang Hosanna po ay nangangahulugang save us now. Pero ang tanong, save us from what? Diba? Ang mga tao dito sumisigaw eh. Sabi doon, lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinaping sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal na daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. So 9, nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pag po tiningnan natin, yung purihin, Hosanna, ibig sabihin, save us now. Pero ang tanong, save us from what? Ano yung save us from what? Saan nila gusto na sila iligtas ng Panginoon? Amen? Dito, ina-expose po ni Jesus na sumisigaw sila ng purihin ang anak ni David. Pero, ang gusto nila o ang motibo nila ay hindi sila para maligtas, kundi iligtas sila sa Roma. Pero ang plano po dito ng Panginoon ay iligtas ka mula sa kasalanan. Amen? So, meron itong mga spiritual warning sa atin. Maaari mong salubungin ng Diyos ng may papuri, ng may kanta, amen, ng may sigaw, may pagtalon, may pagpalakpak.
Pero, meron kang mali pa rin na inaasahan. Hindi porke tinanggap mo siya, tama na ang dahilan ng pagtanggap mo. Amen. So sa atin, mahalaga po na maunawaan natin na once God enters into our Jerusalem, dapat alam mo yung motibo mo. Amen. So sa verse 4 ko po dito, God enters even when our motives are mixed or imperfect. In times, 'di ba, may mga pagkakataon na nananalangin ka, pero meron kang isang tao na naisip na ayaw mong ipanalangin. Amen. Pero nananalangin ka. Alam mo 'yun? Nananalangin ka, pero ang motibo mo, 'di ba, mali. Mali ang motibo mo. So pwede bang pumasok doon ang Panginoon? 'Di ba? Sabi doon, pwede nating papurihan ng Panginoon ng may papuri, may kanta, may sigaw, pero may mali pa rin tayong inaasahan pala. Amen po. So sabi po dun sa verse 10, nayanig o nagulo ang buong lungsod. Yun po ang sinabi dun. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. So God enters to shake our comfort zone and worldly security. Ang Diyos po ay pumapasok upang yanigin. Amen. Ang ating mga komportableng kinalalagyan. Kasi dito, sinabi na gulo or nayanig, di ba? Sa ibang translation na nayanig ang buong lungsod. So dito, ang tunay na presensya po ng Diyos ay hindi neutral. Ito po ay kumikilos. Ito po ay nagdudulot ng pagbabago at nagpapakita ng katotohanan sa ating buhay. So kapag pumasok ang presence ni God sa puso mo, amen, maaaring magkakaroon ng pagyanig sa kinasanayan mo. Kasi ang neutral po, sabi ko nga kanina, ang tunay na presensya ng Diyos ay hindi neutral. Kasi pag po sinabi nating neutral sa literal na meaning, ito po yung mga hindi nakikialam, amen, yung hindi pumapanig, yung ganyan. Yung neutral lang sila, wala silang pagbabago, yung ganyan. Naka-stay lang sila. Walang epekto, yung ganyan. Pero, yun ay sa literal. Ngayon, kapag po sinabing neutral sa spiritual, di ba? Wala siyang epekto o hindi nagdudulot ng pagbabago. Ang presensya ng Diyos, hindi po ganito. Hindi neutral. Hindi neutral kasi, once po na pumasok si Jesus sa puso mo, sa Jerusalem mo, di ba? Kagaya nung ginawa dito ni Jesus sa chapter 21, di ba? Once na pumasok siya sa buhay natin, sa Jerusalem mo, asahan mo na may pagkilos. Diba? Asahan mo na may pagbabago. Asahan mo na magkakaroon ka ngayon ng biggest impact. Amen? May ibubunyag siya, hindi para yanigin ka o para pabagsakin ka, kundi para papagtagumpayin ka. Kaya nga ang nakalagay dito, matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Amen? God enters to shake our comfort zone and worldly security. Sabi po sa verse 11, ayan. Si Jesus ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. So dito po, ang Diyos, di ba? Sabi doon si Jesus ang propetang taga Nazareth sa Galilea. When God enters into your Jerusalem, God is not enough to be known. He must be your Lord. He must be our Lord. Hindi lamang natin siya dapat kilala. Amen? Kasi ang Diyos ay hindi nasisiyahan na kilala lang siya. Kagaya po nung sinabi sa verse 11. Tama naman na siya ay propeta, di ba? Pero kulang eh. Kilala nila si Jesus bilang isang propeta, pero kulang. Hindi siya pumasok doon para tawaging propeta lang. Pumasok siya bilang hari. So tayo, di ba? Kilala mo lang ba siya? O pinaghaharian ka niya?
Amen? Dito po, kapag ang Panginoon ay pumasok sa puso mo, siya ang Lord mo, siya ang Panginoon mo. Hindi mo lamang siya kilala na, si Jesus, kilala ko siya ang tagapagligtas. Di ba? Kapag siya ay nananahan sa puso mo, siya yung naghahari dyan. Make your heart a dwelling for God and walk with Him daily. Di ba? So that when God enters, He reigns. Magtatagumpay ka. Kasi hindi mo lang siya pinabisita. Sa puso mo, sa isip mo, sa lahat ng desisyon mo. Amen? Hindi sapat ang nakilala mo lang si Jesus. Ito po ay yung pagsuko at pagtanggap sa kanyang lordship. So remember po natin to mga kapatid. Knowledge without surrender is like knowing the map but refusing to follow the path. So ano yung bottom line dito? Knowledge without surrender is like knowing the map but refusing to follow the path. Ang kaalaman kay Kristo ay walang saysay kung hindi mo siya sinusunod at isinusuko ang buong puso mo sa Kanya. So once na makilala mo ang Panginoon, yun ang start point mo. Pero once na sinuko mo ang lahat, pinapasok mo siya, sinurrender mo ang lahat sa Kanya, yun po yung tunay na landas papunta sa buhay na may bunga. Kaya nga tayo namumunga tayo eh. At nagiging matagumpay po ang pagpasok ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen. Kapag po naunawaan natin na hindi mo lang siya kilala, hindi mo lang siya provider, hindi mo lang siya healer. Amen. Siya ang lahat-lahat sa'yo. Hindi mo lamang siya nararanasan araw-araw, kundi siya yung nananahan sa'yo. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid na i-check po natin yung ating Jerusalem. Amen. Paano ba siya nakapasok sa Jerusalem mo? Amen po. So bilang conclusion ko po mga kapatid, meron po akong isang napakinggan po na na kwento po. Sa isang isang pastor din po na parang nakikinig kasi ako. Ito po ay nung last week ko siya napakinggan. So kanina sabi ko, iniisip ko, sabi ko parang na totoo. Totoo yung sinasabi ng pastor na ito na once na ang Panginoon ay pinagharian, amen, ang lahat-lahat sa atin, di ba? Kailangan, susunod ka talaga eh. Hindi mo kailangan na ipersahin ang sarili mo na gawin ang lahat. Amen. Meron po talagang pagsunod na nararapat. Amen po. Ayan, wait lang po ha. Sabi po dito sa napakinggan ko. Check ko lang po ha. Ayan, sabi po dito. Ang Jerusalem na may saradong pinto, yun po yung napakinggan ko So, may isa daw pong lalaki na matagal na pong naglilingkod sa Diyos. Ito pong lalaking ito ay siguro kagaya rin natin na ilang taon na po tayong naglilingkod sa Panginoon So ito pong lalaking ito ay regular na po siya sa simbahan. Kilala po siya sa ministry, yan sa pag-handle ng mga Bible study, active po siya sa may mga ministry po siya So siya rin po ay palaging available, palagi rin po siyang naandyan kapag may mga gawain. Pero sa gitna po ng lahat ng kanyang ginagawa, may isang bahagi po ng buhay niya na hindi pa rin payapa. So, kaya nung isang gabi, habang po siya ay nananalangin parang may narinig po siya na tanong na pumasok sa puso niya.
At ang tanong po ay, anong bahagi ng buhay mo ang ayaw mong pasukin ko? So dito, nung marinig daw po niya yon, talagang nahirapan siyang sumagot. So nung binubulay ko to, ang hirap nga naman ding sagutin. Kasi, ang common po na tanong minsan sa atin ay, anong bahagi sa buhay mo ang nais mong baguhin ng Diyos? Diba? Pero paano ngayon kung marinig mo yung tanong na, anong bahagi ng buhay mo ang ayaw mong pasukin ko? Diba? So habang mas tumatagal po yung kanyang pag-iisip, ano po, doon niya napagtanto na meron pong parte sa puso niya na may saradong pinto. Kasi kung titingnan, hindi naman daw yun yung simbahan. Hindi naman yun yung ministry. Hindi naman yun yung mga umaawit. Diba? Hindi naman yun yung awit na napapakinggan din niya. So, nung nagbulay-bulay siya na, oo nga no, anong bahagi ng buhay ko ang ayaw kong pasukin ng Panginoon? So, meron pong isang sugat pala na hindi pa napapatawan. Merong isang takot na hindi pa naiisuko. Meron isang kasalanang pilit ding itinatago pa. So, doon po niya naunawaan na pinapasok niya ang Diyos sa gate ng kanyang Jerusalem, pero hindi sa sentro. So, nung kinaumagahan po, nagpasya siyang manalangin ng tapat. Sabi daw, Panginoon, pwede kang pumasok kahit masakit. Kahit mabago ang plano ko. Kahit hindi na ako ang may hawak. Ito yung mga bagay, mga kapatid, na minsan, may mga hawak-hawak tayo na tayo yung nagkokontrol. Na minsan, ayaw nating pakialaman tayo ng Panginoon eh. Kaya ayaw nating i-invite doon, ayaw nating papasukin. Kaya, Lord, dito ka lang sa part na ganito ha. Pero pag sa ganito po, ako po ito. Amen? So, nung siya po ay nananalangin ng, Lord, pwede ka nang pumasok kahit masakit. Kahit mabago ang mga plano ko. Kahit hindi na ako ang may hawak. Diba, napaka-busy niya eh. Pero pwede palang pagtakpan. Alam niyo, pwede palang pagtakpan na kahit na ikaw ay isang lingkod, kahit na ikaw ay busy, kahit na anong ginagawa mo, na nakikita ng iba. Alam mo, pinagtatakpan mo lang na merong parte sa puso mo, sa isip mo, sa mga plano mo, na ayaw mong papasukin doon yung Panginoon. Ayaw mo, Lord, dito ka lang sa lobby, dito ka lang sa entrance, pero hindi sa sentro ng puso ko. So, nung nananalangin na yun, wala siyang naramdaman na yung parang, yung signal, yung walang kulog, alam mo yun, yung walang, yung dagundong. Diba, nakaramdam na ba kayo na kapag kayo nananalangin, biglang mamamatay ang electric fan, o kaya biglang may mararamdaman kang napakalamig. Diba, may mga ganon. Siya wala. Wala siyang mga kung anumang eksena na naramdaman nung siya nananalangin. Pero, alam niyo kung ano po yung naging eksena lang. Sa kanyang pananalangin, may luha, dire-diretso. Walang patid na pagpatak. Alam niyo, may pagbitaw siya. Yung ayaw na niya. Ayaw na niya na itago pa yung parte na yun sa puso niya. Diba? May kapayapaan na hindi niya naranasan dati. So doon niya nalaman ang katotohanan na hindi pumapasok ang Diyos para bisitahin lang ang Jerusalem ng puso mo. Kagaya po dito sa Mateo 21. Sabi ko nga kanina, ang Mateo 21, amen. Ito po yung ito po yung pagpasok niya huling linggo ng buhay ni Jesus. 'Di ba, bago ang kanyang kamatayan. Ibig sabihin, may purpose po ang Mateo 21 sa mga susunod na mangyayari. So dito, hindi pumapasok ang Diyos para lamang bisitahin ang Jerusalem ng puso mo. Hindi pumasok ang Panginoon dito
Di ba para magpa-impress, para bisitahin lamang yung mga tao? Amen? Dito sa Mateo 21, pumapasok siya para maghari. Amen? So ngayon po, pag tayo po naghiwa-hiwalay mamaya, kapag po kayo mananalangin, sana po matandaan nyo lang, na baka kasi itanong din po sa inyo ng Panginoon, aling pintuan ng Jerusalem mo ang sarado pa? Dahil ang parehong Jesus po na pumasok sa Jerusalem dito sa Mateo 21, amen, ay same din po ng Jerusalem natin ngayon, na pumapasok at marahang kumakatok sa puso mo. Hindi para wasakin yung pinto, amen, kundi para hintayin na buksan mo ito. Amen. Kaya po, dito sa Mateo 21, sa pagpasok po ng January, di ba? Mag-reflect po tayo. Sino ako bilang asawa nung 2025? At ngayong sino ako bilang nanay nung 2025? At ngayon naman na pumasok ang taong 2026, paano ito pumasok? Paano pumasok ang Jerusalem, ang Panginoon sa puso ko? Amen. Ito yung pumasok ba siya para lang mapalakas ka ngayong 2026? Pumasok ba siya para lamang meron kang sambitin na mga panalangin dahil kilala mo ang Diyos? O pinapasok mo siya hanggang sa kaibuturan ng puso mo, hanggang sa buong Jerusalem ng pagkatao mo bilang hari ng buhay mo? Amen? So, isa lang ibig sabihin, kung pinapasok mo siya bilang hari ng buhay mo, hindi mo nahawak ang buhay mo. Hindi mo nahawak ang mga desisyon mo. Hindi ka gagalaw ng walang utos ng hari mo. Amen po? So, glory to God po. Maraming salamat po. Nawa po ay medyo masama man po. Talaga rin ako pa pinipigil ang aking pagkulo ng tiyan. Pero salamat po, glory to God po. At sa patuloy po na presensya po ng ating Panginoon. At alam niyo, napakabuti ng Panginoon na hindi niya pinahintulutan na magdire-diretso mawala ako dito sa na itigil ko para mag-CR. Amen. Glory to God. Pinupuri ko po ang Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. We praise you, Panginoon, Lord. We worship you, Panginoon. Patuloy, Ama, na nagpapasalamat kami. Bigyan mo pa kami, Panginoon, Lord God, ng pinakamalalim at pinakamalinaw, Panginoon, na explanation, kapahayagan, Panginoon, sa Mateo 21, Lord, sa pamamagitan ng mga lingkod mo rin na naririto, Panginoon, Lord God. Patuloy na yung wisdom, knowledge, and understanding, Lord, ay maibahagi rin nila, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami na ang Jerusalem namin ay patuloy na makapasok ka nga po. At patuloy, Ama, na iniiwan po namin ang lahat ng kabigatan, Panginoon. Ang lahat ng daladala, Panginoon, ng aming mga puso. Maging, Panginoon, ang mga kaisipan na hindi nanggagaling sa iyo, Lord God. Na nagiging hadlang para maging matagumpay kami, Panginoon, sa taong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagyakap mo. Salamat po sa comfort mo. Salamat po sa fresh revelation mo, Ama. At patuloy, Ama, na nagpapakumbaba po ako, Lord God. At patuloy na nagpapasalamat, isang pribilehiyo na magamit mo, Panginoon, Lord. Your will be done po sa buhay naming lahat ngayong gabing ito. Salamat po, Ama. Sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa.